Magandang hapon po sa inyo lahat. We welcome you back to our interview segment here on Sports Corner PH. Ang dami tayo mga coverages the past couple of weeks. Pero samantalayin natin na pagkakataon na makasama po natin ang isa sa mga, sabihin natin mga bagong karate league sa bansa. And I'm talking about professional kasi nakasanayan natin yung mga iba't ibang mga karate tournaments. It's more like an amateur. But here, ito na talaga, parang MMA o kahit ano mga professional sports, karate going professional. And I'm talking about itong UK1, Ultimate Karate World Championship na gaganapin March 23 dyan po sa Pasig City. And to learn more about this upcoming event, we have with us Sir Vince Vicencio, the president of UK1. So, good afternoon. Welcome to Sports Corner and thank you for joining us. Good afternoon po, sir. Thank you for having me. Maraming salamat po muli sa pag-imbita niyo sa amin na makasama namin kayo sa ating interview segment. And I'm for sure marami ang mga bagong viewers and followers natin ang hindi pa na-aware dito sa professional karate. Pero so far, busy pa rin kayo sa mga daming yung ganap entail of preparations niya for the UK1. How was the preparations going through? Marami kayong mga nakikipag-usap, nag-aayos na yung venue, and talaga naman all systems go po yung magiging UK1 for this year. Medyo naka-stress yung preparation ko. Pero nagawa naman namin siya last year ng maayos. Medyo mas madami na po kaming ginawa ngayon kasi ngayon po is magka-crown kami ng first ever UK1 champion ng bawat style. Then, i-defend po nila yung mapapanalunan nila ng championship every UK1 event po. Magkakaroon po sa mga susunod. Okay. So, ang nabanggit natin, meron kasing tatlong styles ang karate, which is yung Sentao, ang Kyokushin, at ang Karate Do. So, bare knuckle, full contact, and light contact. So, iba't tatlong divisions, pero paglalabanan nito ng bawat grupo na sasali. Could you sabihin natin, learn us more about dito sa mga paglalabanan natin mga divisions. And of course, marami mga grupo ang interesado nga na sumali at nagpayag na ng interest na para at least makapagsali nga dito sa competition at sabihin natin, kumasa sila sa amon. Yeah. So, yung styles po na yun is, una po yung karate do natin, which is yung sports karate na nakikita po natin sa Olympics and kung saan-saan pong part ng bansa. Yun po usually yung style ng karate na alam ng mga tao. Yung light contact po, yung point system. Okay? And then next po natin na style is yung Kyokushin. So, ang Kyokushin karate po, ayun po yung bare knuckle na style ng karate. So, all in the body, you can hit the face, pero sipa lang, you cannot punch the face, but you can punch the body. So, ayun po ang style ng Kyokushin. Then sa Sento naman po, ito po yung medyo parang MMA na po yung style. Medyo mas modern na po. So pwede na po ang suntukan sa mukha, pwede po sipaan sa mukha. Meron po tayong takedowns, pero throwings lang ang pwede. Throwings, sweepings, bawal po ang shoots. So yun po, meron din po tayong ground, may ground and pound, meron tayong arm locks, may leg locks. So ayun po yung mga styles na meron tayo ngayon sa Ultimate Karate 1. And of course, naintindihan natin yung mga iba't ibang mga styles and techniques na ginagawa ng ating mga karate fighters. Let's talk about yung mga teams sa paglalabanan. So, ilan yung mga teams from different styles ang maglalaban-laban for the title niya dito sa UK1 for this year? Okay po, so ang teams po kasi dito, sa karate do po, magkakalaban po dun sa category na yon, sa style po na yon, is yung sa Kenryu Dojo po. So, may iba-ibang branch po yon, tapos magkakalaban po sila doon. Then dito naman po sa Kyokushin natin, ang magkalaban po for the belt is 10-man elimination sila. So, ang maglalaban po is ang Shin Kyokushin Kai at ang World Kyokushin Budokai. So, yun po ang magkalaban sa Kyokushin bracket natin. Then sa bracket naman po natin sa Sento is meron tayong 4 na undercard. Then,
sa championship naman po natin, meron tayong 4-man elimination sa heavyweight championship ng Sento Karate. And dito po, magkakaiba po ito ng teams. So, meron po tayo from our main dojo ng Sento Karate. Then, meron din po from Pasig, from Muntinlupa, and from Kogyo po ang maglalaban sa championship. So, pagkakalimutan sa apatan yung sa Sentao. And this is actually a main card na rin for the heavyweight title. Bakitin ko na lang Russell Lee versus June Gepiliega versus Marcelo Olgimen versus Luis Ansalte. Para kakaiba ito siya compared dun sa mga karate at MMA tournaments. Kasi apatan yung maglalaban-laban for the title niya dun sa heavyweight title. So, ano ang expectations niyo dito sa Sentao? Ano po yan, sir? Ano expectations niyo dun sa main card natin, yung sa Sentao? Expectation ko dyan, it's gonna be very explosive. Yung laban nila is, eto po kasi mga kinuha ng fighters, they're all champions po ng Sento Karate. Sa mga interbranches po ng Sento Karate na tough guys, sila po yung mga past champions. So, pinagsama-sama ko po yung mga heavyweight namin na mga nag-champion na nakaraan. And sila po ang pinaglaban-laban ko ngayon sa card na to. Ay, bukod pa rito, meron din kayong card for kata or forms. Yes. Share to us yung details yun sa kata. Okay, so sa kata po, kata is the foundation of karate. So, alam naman po yan ng marami. Okay, so, kaya po tayo naglagay ng kata competition is hindi lang po natin mapaita yung kumite side ng karate. Mapaita rin po natin yung foundation ng karate. So, iba-ibang style po yan. Meron po tayo from karate do, na maglalaban po dyan, 5 male and 5 female. Then, sa Yoshin po natin na kata, may maglalaban din po dyan na 10 people. Then, sa Sento Karate po natin is meron po tayong 3 black belts and 2 pong colored belts. Yun po yung mga maglalaban sa kata competition natin. And yung mga teams niya pala is Sentao Karate, of course, World Karate Organization Philippines at ang PKL Karate Do. PKL Karate Do headed by Shian Dennis Aquino. So, 3 teams sa paglalabanan para dito sa kata event. At pag-iisipan nila kung anong gagamitin nila yung styles nila para sa nasabing competition. Pero yung ano naman po doon, sir, tawag dito, yung laban naman doon, di po sila yung magkakalaban doon. Bali magkakalaban po doon, yung kunyari sa karate do po, sila pong magkakalaban doon sa style na yun. Bali tigi-isa pong champion per style. Ganun po ang mangyayari. So, ganyan pala yung format, no? Apo, ganun po ang format. Akala ko kasi, paglalabanan per team, no? Mahirap po pag ganun kasi magkaiba ng style, mahirap po maghanap ng ng middle ground kung paano mananalo to, kung paano i-judge to. So, ganun po yung ginawa namin. At merong bago, abangan dito sa UK1. Itong first ever Tameshiwari exhibition. So, parang sa amin kung ano yung Tameshiwari. Bago ito sa isipan nito ng ating mga fans natin sa sports. And of course, meron tayong mga 3 karate masters ang magbibigay ng parang demo o exhibition nga dito sa Tameshiwari. So, ito po ang Tameshiwari. Sa karate po, there are 4 components sa karate. So, first is Kihon, then there is Kata, then there's Kumite, which is yung tournament or yung sparring. Then, yung last po is yung Tameshiwari. So, ang Tameshiwari po, ito po yung you use your hands or any part of your body to break like bricks, woods, baseball bats, or kung ano man pong gusto mong basagin. So, Tameshiwari is part of karate and kaya dinagdag po namin siya dyan para ma-showcase po lahat ng parts ng karate na hindi po alam ng mga tao. So, this is actually a great competition. And sino ba yung mga maglalaban doon sa Tameshiwari exhibition game? Actually, sir, ano lang po yan, parang more on performance po siya. Hindi po siya yung talagang competition. So, test out pa lang po namin, performance muna, then pag okay po yung naging performance namin ng mga black belts, baka po next Ultimate Karate 1 is gawin na namin siyang competition for everyone. O di kaya gawin na lang regular event ng sports. Pero, may curious na ako. Is there any possibility na magdagdag pa ng iba pang mga karate styles? Kasi,
alam natin yung evolution talaga ng karate ay napapanoon. So, are there any plans na magdagdag pa or sa ngayon ay kontento ka na dito sa mga Ayun po ang future plans natin. Baka kuha pa po ng ibang karate styles from around the world. Actually, when I posted on TikTok, may mga nag-message po sa akin from Israel, from Germany, iba-ibang bansa po, asking kung paano po sumali sa Ultimate Karate 1. So maybe, hopefully, someday, may makuha tayo from ibang bansa. Pero yun nga po, goal din po natin na iba-ibang karate styles ang masali po natin dito. Basta pasok po siya doon sa tatlo natin, sa light contact, bare knuckle, and sa full contact natin. So may mga styles na po for each. Siguro, for example, sa Shotokan po, or sa Shito Ryu, pwede sila sumali sa light contact. Then sa Kyokushin, pwede po sumali dyan ng Seido Kaikan, and Enshin Karate po siguro. Then sa full contact, pwede sumali ang Kudo, and iba-iba pa pong full contact na karate style. So, malawak po yan. Kung sino pong karate style ang gusto sumali, pwede po sila sumali. Oo, ngayon natin nalaman na may mga balak pala itong UK1 na mag-imbita din ng mga foreign counterparts para dito sa mga nasabing competition. Na sabihin natin, baka pwede nating dalhin sa Pilipinas yung world-class talents natin. Yes, Na yes. sa tatlong styles sa labanan this coming Sunday nga. So, March 23 will be happening sa simbahan to, Global Third Worship Center sa Pasig. Yes. Libre ang admission or may ticket? Ano po yun? Libre ba ang admission pagpasok or may ticket? Libre po siya. Everyone can watch. This is for free. So, kahit sino po dalhin nyo, pwede po. At bukod pa rito, meron ba kayo mga side activities na mangyayari throughout the event? Other activities, wala naman po. Yun na po yun. May komite, then kata, then kamishiwari. That's the whole event po. Okay, Mangyayari. so puro mga events ng Sentao, Kyokushin, Karate, Kata, and Kameshiwari na exhibition sa mga ganap dito sa competition. Kamusta pagtanggap ng mga club na sasali nga? Apart from your club, yung Sentao, na para dito sa UK1, at least kahit pa paano, there's actually a good number of participants na para dito sa upcoming competition and looking at the next competitions, mukhang madadagdagan pa possibly from different clubs all around Yeah. Metro Manila and even in the nearby provinces, sir. So yun po. Big thanks po sa dalawang style po na dalawang club na partner po namin dito sa Ultimate Karate 1, which is yung Shinkyo Shinkai and yung PKL po. So yung mga ano po noon, mga head po doon is si Sensei Richard Picar, ang head chief po ng Shinkyo Shinkai PH dito sa Pilipinas. And sa PKL naman po si Sensei Kenji Filiarca. So siya po yung may handle ng Goju Ryu Karate sa PKL po. So sila po yung naging partner namin dito ever since the first UK1 ng 2019 po. Ever since that po, sila po ang naging partner namin. Kaya mas madali po ang nagiging ano namin, usap namin sa ibang clubs na gustong sumali dito. Okay. So, are there any plans na magkumbinsi pa ng iba pang mga clubs to join itong competition? Or di kaya makapag-ugnayan sa mga sports organizations like si Karate Pilipinas para masuportahan itong professional karate league natin? Kasi pag sinabi Karate Pilipinas, it's more like an amateur style pero why not supportahan na rin yung mga pro karate leagues kagaya nito? Ayun po, meron po tayong plans sa gano'n. Anyone can join, any karate kasi join. Kasi, my dad actually made Karate One. So, he founded this way back 2019. Then, nagkaroon siya 2020. Then, nagkaroon ng COVID. So, nahinto na matagal. Then, last year, nagkaroon kami ng usap ng dad ko. And I told him na gusto ko ituloy yung UK1. So, dun po papasok lahat na. Ito pong goal ko dito sa Ultimate Karate 1 is para po ito sa lahat ng nagmamahal sa karate dito sa Pilipinas. Kasi ngayon po lahat nasa Muay Thai, kickboxing, MMA,
paano naman po yung mga nagkakarate, di ba? So, ayun po yung goal ko. Ito pong league na to ay para sa mga taong mahal na mahal yung karate. Para sa kanila po ito. Oo, at of course, your dad is also a, sabihin nating mga, uh, pra- uh, sabihin nating isa sa mga nagpapataguyod ng professional karate. Sabihin natin, yung dad ninyo is also proud sa mga narating ninyo dahil of course, unti-unting lumalaki at lumalawak na yung UK1 over these years at mukhang mas ano pa kayong magkakaroon ng mga ambitious plan para dito sa susunod na mga taon, lalo na pag-iinganyo pa kayo ng iba pang mga karate styles and even yung mga karate teams from Luzon, Visayas, Mindanao, and of course abroad, Yes. na inasan magiging interesado sila dito sa bagong format ng karate, which is professional karate, na ini-introduce dito sa Pilipinas. Yes. Ano ba masasabi ng dad niyo? Actually, yung dad ko po sobrang laking tulong kasi hindi ko kaya yun kung wala si dad. Kasi sa totoo lang, siya po nag-handle ng finances namin dito sa Ultimate Karate World. So siya po nagtatakbo ng mga papeles, ng mga, kung ano-ano pa pong mga miscellaneous things. And ayun po, pinasa niya na po sa akin. Dati po kasi siya nag-handle na to. And pretty sure he's proud of me and yun, ayun po yung sabi ko. Masaya po ako na na-make ko na proud yung dad ko. So, talaga nakaka-proud talaga ang sinimulan ng inyong tatay, pinagpatuloy ninyo at looking forward niya sa ating mga gagawin mga proyekto at magiging programa sa darating na March 23. That will be 3 p.m. no ang start ng Yes competition. po, 3 p.m. po. 3 p.m. sharp. At meron Yes. itong live stream. Wala po siyang live stream at the moment. Gusto po muna natin na ma-experience po ng lahat. Kasi ano rin naman po yan, bibidyohan naman po yan. Meron po kami media team doon. And ipopost po namin sa YouTube para makita po nila yung mga fights kung sakaling hindi sila nakapunta. So, ganun po yung mangyayari doon. Lastly, sir, overall expectations para dito sa tournament, I'm sure makikita natin yung mga papasibol natin mga professional karate fighters sa bansa. And even dito sa mga title bout na abangan natin. Ano yung overall expectations? Ano ba maaasahan natin ng ating mga manonood kapag pumunta ka mismo yan sa may Pasig City, sa may Global Search? Baka-expect kayo doon ng very, very fun fight kasi ang dami nagsasabi na karate daw, namatay na daw nung 80s pa. Nung 90s, namatay na daw karate. Pero papakita namin sa event na to na ganun pa rin ang karate. Never siya nag-change. Isa pa rin siya sa pinakasikat, pinakamalakas na style sa buong mundo. And expect nyo na sobrang ganda na magiging event ngayon, lalo sa mga championship bouts natin. Okay, so thank you so much, Sir Vince, for joining us Thank you this so much, evening and this afternoon. At of course, we're looking forward to support niya itong event, even though may commitment ako dun sa Ando tournament dyan sa may Rizal. Susuportan pa rin natin itong UK1. By the way, ang Global Search Worship Center, sa mga bago pa lang na mga viewers, it is located around sa may intersection ng Dr. Sixto at si Antonio then for Pasig Boulevard, no? Yan sa may intersection na papuntang City Hall, no? Apo. Yan. So, ang landmark po kasi yung sa South Star Drug saka may 7. Sa tapat po siya ng South Star Drug. Makikita niyo po yun, malaking building. Makikita niyo po yun. South Star Drug, tapos yung sa katabi, 7-Eleven. Apo, sa tapat po siya na. Ayan. Sir, ang inyong uling mensahe at pasasalamat sa lahat ng mga tagapanood at imbitahan niyo sila para dito sa Ultimate Karate One. Una po, thank you po syempre sa Sports Center PH, sa pag-invite po. Sports Center PH po kami. Ay, sorry. Anyway, thank you po. Sorry po, nagkamali. And ayun po, thank you rin po sa mga partners namin. Of course, sa Global Search po, sa pagpapahiram po or pag-allow na gamitin namin yung venue ng church. Thank you rin po sa main sponsor namin. May main sponsor po kami ngayon. Wait lang po. Nakalimutan ko po yung name ng sponsor sa atin. Sorry. Main sponsor namin, thank you so much po sa
Philippine Sports Commission. Thank you so much po. Nag-choppy po ay sir. Ano po yan? Sorry. The Philippine Sports Commission is from Chairman Bachman, Richard Bachman, syempre. Yeah. Ayan, opo. So, And yan po. then- Thank you so much po. And then, meron pang Sponsor. ibang mga sponsors or yung iba pang mga financial na tumulong sa inyo, pati kaya mga booths, meron bang mga sponsors na rin? Sa po yung Philippine Sports Commission po ang pinaka main sponsor namin. And of course, yung Global Search po sa pagpapahiram po ng yun nga po ng place. Then of course, mga partners po namin from Shin Kyokushin at PKL. Thank you so much po. And of course, the Tough Guys, Global Ministries, Sento Karate. Thank you rin po. And ayun lang po. Ayun. So, thank you so much, Senpai Vince, for joining us today. And we look Thank you. forward to visit soon. By the way, meron pang isa pang UK1 for this year. Last na to. Apo, sa November po ang target date namin ng next UK1. Okay, so titignan natin sa schedule kung mapupuntahan natin. Apo, Kasi, malayo pa naman po yun. kasi alam mo naman siguro meron tayong commitment dyan sa Taekwondo na pupuntahan natin Apo. this coming Sunday. And rest assured, ang ating support ay ibibigay natin sa inyo para at least mas lalo pang maipalaganap, mas lalo pang palawakin nga yung professional karate sa bansa sa pamamagitan niya ng United Karate One. And of course, laging nandiyan ang Sports Code PH para mag-assist at tumulong sa inyo. Kung baka pwede magpadala ng photographers natin sa event, rest assured na, of course, susuportahan po natin. Thumbs up and smile sa ating picture. 1, 2, 3. Sige, Senpai Vince, maraming salamat po. And, Thank you po, Sir Gab. And Thank you po, Sports Corner PH. See you sa papalapit na event, March 23, 3 p.m. Global Search, Worship Center, Yes po. Pasig City. Bye-bye. Yes. Maraming salamat po. Bye po. Thank you. Thank you po.